Sino ang pinakamalakas na nanay sa Miss Universe 2024? Hello Cruellas, mabuhay! This is Kay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. Sa mga bago po dyan subscriber, turning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, alam nyo na, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kay Salartega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Pag-uusapan natin ngayon guys, yung mga motherly, o kaya may mga asawa na dito sa Miss Universe 2024. Hindi naman lingid sa inyong kalaman na ayaw ko talaga ng mga diversity na to, ng inclusivity na to, mga eksena. At lalong-lalong ayaw ko ng may mga asawa na yung mga girls na nag-compete sa Miss Universe. Pero wala naman kasi tayong magagawa. Hindi naman ako ang may-ari ng Miss Universe at lalong wala na akong ambag. So, nanonood lang ako ng Miss Universe at nakikisigaw sa mga girls at mga nagko-compete dyan ng bonggang-bongga. So, ngayon, kahit ayaw natin sa mga may mga asawa at may mga anak na mag-compete dito sa Miss Universe, ay wala lang tayo talaga magagawa. At syempre, yung mga ambisyosang mga nanay, charot lang. Pero yung mga nanay talaga na ang pangarap nila ay maging Miss Universe, hindi mo talaga sila mapipigilan na sumali dito sa Miss Universe Beauty Contest. Ngayon, mahigit 20-something, 29 plus ang mga nanay dito sa Miss Universe. I'm not sure sa numbers guys ha. Correct me if I'm wrong. Pero, ganun, umabot ng 20 ng bonggang-bongga ang mga nanay dito sa Miss Universe 2024. At talagang naggagalingan, naggagandahan ang refresh ng mga nanay natin dito sa Miss Universe. Nakakaloka. At meron akong napili na possible na maging flag bearer ng mga nanay dito sa Miss Universe Top 5. O diba, last year, umabot si Cambodia sa Top 5, which is, hindi na siya umabot ng Top 3. Pero, ang pinakamataas na naabot ng isang nanay sa Miss Universe ay Top 5. Ngayon kaya, posible ba kayang may manalo na Miss Universe na nanay? Or hanggang Top 5 lang din sila? Or ipinasok lang sila for clout, for inclusive, for diverse Miss Universe. So, pag-usapan natin yan. Ang unang nanay na pag-usapan natin ay itong si Malta. O, diba? Beatrice Noya or Noya. 39 years old. Actually, siya yung pinakamatanda sa competition. 39 years old, may 3 anak na si Malta ng bonggang-bongga. Diba? Very empowered, very beautiful, very matangkad. Talagang kaya pang makipag-bardagulan dito sa Miss Universe. Pero feeling ko hanggang top 30 lang din naman siya. If ever man na makapasok siya ha. Pero nagdadalawang isip ako. 50-50 ako makapasok siya sa competition. Kasi parang yung mga nanay, marami man sila, pero isa or dalawa lang, or possible marami na yung 3 na umabot doon sa sa level na papasok as a semi-finalist. But kino-consider ko si Malta as a strong competitor ng bonggang-bongga kasi yung mga galawan is amazing din naman. Next ating pag-uusapan ay si Miss Cambodia Davin Prasak. Diba? To be honest, bilang nanay, siya talaga ang flag bearer ng Asia and Oceania para mag-represent doon sa Miss Universe. Talagang when it comes talaga sa galawan, kabugan, ay hindi talaga pa uhuli si Davin Prasak. Isa siya sa mga iniisip ko na kakabog sa competition at mukhang aabot hanggang
ang iniisip ko nga, maaabot to ng top 12, ang pinakamataas na placement. And hopefully, mataas na placement from Cambodia. Kasi wala pa yata silang placement sa Miss Universe or wala pa silang sobrang taas na placement. Ganon. Etong si Davin Prasad ay talagang empowered woman, napakagwapo ng asawa at may anak na babae. I don't know lang kung ilang taon pero ipinakita doon sa kanilang eksena na isa lang yung anak niya. Unlike Miss Malta na 3 na. Nakakaloka. Kumbaga, si Davin ang representation ng Asian, Oceania sa Miss Universe na mother na. At ang ganda. Very oriental beauty at saka ang ganda ng communication skills. Pangabog. Pangabog talaga siya ng bonggang-bongga. Eto. Ang pangatlong mother na pag-uusapan natin ay napakaganda. Short hair. Very kabog. Brazil. Luana Cavalcante. Diba? 25 years old, nakakaloka. O diba? At saka meron na siyang 4 years old son. Oh my God, 25. So, ibig sabihin 20. Nag-asawa na siya. Yung napangasawa niya, isang ano siya, ano ba tawag dito? Negosyante. Medyo may edad na. But still, very beautiful ito si Luana, no? Cavalcante. Ang bonggang-bongga. Talagang ganap na ganap at laban na laban din talaga siya sa kompetisyon. Ayaw paawat. Kala mo naman, ano ba tawag dito? Kala mo naman wala pang asawa. Kung mga galawan, yung body, yung everything sa kanya ay amazing talaga ng bonggang-bongga. That's why I really love Brazil. Malasyadis Palacios din yung kanyang mga ano ba tawag dito? Mga hairstyle. Hindi lang hairstyle. Ang kanyang atake. Ayun. Mga Shanice Palacios din yung kanyang atake. Itong si Luana Cavalcante. Parang iniisip ko, isa din siya sa mga strong na nanay na makakapasok doon sa competition. Sa palagay nyo guys, ang gandang nanay niya yung nakakaloka. Parang naman loka naman doon sa mga bagets na mga wala pang asawa na itong si Miss Brazil, ang ganda-gandang nanay. O, diba? Panalo. Next, ating pag-uusapan na nanay na. Nakakaloka. Kabugera. Miss Venezuela, diba? Liana Marquez, 27 years old, 5'10" ang height, at meron na siyang 11 years old na daughter. Oh, diba? Nakakaloka. Hindi mo ini-expect si Liana Marquez ay may 11 years old na anak. Before, nakakaloka. 17 years old ng anak na siya. At talagang ipinaglaban niya talaga na 27. So, 16. Mga something like that. 16. May anak na yung lola mo. Kaya pala hindi na siya sumali sa Miss Universe. Pero ang ganda ng galawan. Very Miss Universe ang galawan. Pinaghandaan talaga ni Miss Venezuela, Liana Marquez, ang competition. Kasi simula last year, siya yung pauna-unahang official, di ba? Inantok na. Official candidate ng Miss Universe. At still, at ngayon, ay talagang laban na laban din talaga ang kanyang eksena dito sa Miss Universe. Ayaw paawat sa papa-OOTD at talagang malakas talaga. Makakabalik kaya sa top 10 ang Venezuela? O, diba? Kasi last year hanggang top 10 sila. Ngayon, makakabalik kaya sila sa top 10? I think kaya ni Miss Liana Marquez ng Venezuela na ibalik ang bansa nila sa top 10 sa Miss Universe. Or even, makapasok siya sa top 5. Hindi natin alam. O, diba? Next, pero ito para sa akin. Siya ang perfect, yung susunod na kung nating pag-uusapan ay, siya yung perfect example na parang aabot siya ng 5 or aabot siya ng corona. O, diba? Miss Puerto Rico, Jennifer Colon ng Puerto Rico, diba? 36 years old, nakakaloka. Isa siyang surgeon or diba, doktor na siya ng bongga. But, 3 kaya ang anak niya. Diba? Isipin na lang natin na
mag-alaga ka na lang kaya sila ng mga anak nila. Bakit pa sila sumasali sa pageant? Mga ganong level. Pero sa ipinapakita ni Puerto Rico, mukha bang 3 yung anak niya. Sa ganda ni Puerto Rico, doktora si Puerto Rico, tapos mga galawan ni Puerto Rico, iniisip mo ba na may guwapong asawa siya at 3 anak na? Di ba hindi mo siya makikita ng ganong level na laspag, or kaya tuyot na, o di ba yung mga iba pang, mas bongga pa nga siya doon sa mga ibang walang asawa, diva. Fuck no, fuck, ang kabog pa talaga si Puerto Rico, Jennifer Colon, o diba? At least parang feeling ko, naka-top 5 si Puerto Rico sa Miss Universe last year. I think kaya niyang lagpasan yon sa kind of beauty na meron siya. Sa, ano ba tawag dito? Yung ano niya, yung appearance na niya, ipinapakita niya sa Miss Universe ay talagang grabe, ang galing. At talagang sabi niya, I am the best mom in the competition. Para maganon talaga yung eksena niya. Grabe no, ang lalakas ng mga nanay ngayon sa Miss Universe. Kaya congratulations talaga sa kanila ng bonggang-bongga. Kasi kahit na mga nanay na sila, may mga anak na sila, may mga asawa na sila, lumalaban sila sa competition at nakikita mo naman na talagang palaban at talagang mga kabugera din talaga sila. Kumbaga iba din talaga yung naibibigay ng experience in life. Kayo guys, gusto ba ninyo yung mga nanay manalo ng Miss Universe? To be honest, sa akin lang ha, kahit ganito kagaling na sa Puerto Rico, sa Venezuela, Brazil, si Cambodia, and Malta, sila ang top 5 ko ng Motherly. Motherly ang posibleng makapasok sa semifinals. Kahit na magaling sila, maganda sila, kabog sila, at empowered sila, ayoko pa rin manalo sila ng Miss Universe. Opinion ko lang yan na even though na sobrang galing nila, hindi ko naman sila ina-underestimate, pero from the world itself, Miss Universe, parang hindi sila nababagay doon. Pwede lang silang maging runners-up. Ganon. Sige, okay, pwede silang sumali, pero huwag silang panalalunin. Yun lang naman hindi naman yun, opinion ko lang yun. Kayo guys, gusto ba ninyong manalo ay isang nanay sa Miss Universe this year? At kung gusto ninyo ang mga mother na manalo, sino sa kanilang 5? Or may iba pa kayong naiisip na nanay na pwedeng manalo this year? Comment down below lang kayo guys ha. Siyempre, pag-uusapan natin yan. At saka ilaban natin ang ating mga mother, o diba? Mahalin natin ang ating mga nanay, o diba? Alagaan tayong mga dahil inaalagaan tayong mga anak. Ito kayong mga Miss Universe candidate na to, naalagaan kaya nila yung mga anak nila. Kasi dito sila sa competition. Charot lang. Charot na. So, ayan, mahalin natin ang ating mga nanay at ang nanay sa atin ang bumuhay sa nasyam na buwan sa kanilang sinapupunan at inalagaan tayo hanggang sa tayo ay magkaisip at lumaki at naging maganda. Diba? Pero, love our mother, pero ayoko pa rin manalo ng Miss Universe. Bahala kayo dyan. Pero yun talaga yung aking paninindigan. Ayoko manalo ng Miss Universe ang mga nanay. Kahit na sobrang akambog at maganda pa sila ng buong. Opinion ko lang naman dyan. Kayo guys. Comment na. Now na. Now na! Bye!